Sa ilalim ng malinaw at asul na dagat, may isang mundong puno ng kulay at buhay kung saan naninirahan ang iba't ibang nilalang. Dito nakatira si Hipon. Kilala siya hindi dahil sa kanyang kabaitan, kundi dahil sa kanyang labis na kayabangan sa sarili. Araw-araw, wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ang kanyang refleksyon at hangaan ang kanyang makinis na balat at mahabang balbas. Isang hapon, nakatagpo niya ang isang grupo ng maliliit na isda. Sa halip na bumati, tiningnan niya sila ng may panghahamak. "Lumayo kayo sa akin, baka madungisan ninyo ang aking napakagandang balat," sigaw ni Hipon sa mga isda. Maya-maya pa ay nakasalubong niya ang matanda at matalinong si Datu Talangka, na dahan-dahang naglalakad sa buhanginan. "Hahaha, kay bagal mo naman maglakad, Datu Talangka, at ang tigas at pangit pa ng iyong balat," biro ni Hipon. Ngumiti lang ang matanda. Ang tunay na lakas ay wala sa hitsura, kundi sa pagpapakumbaba, paalala ni Datu Talangka. Ngunit hindi nakinig si Hipon. Patuloy siyang lumangoy paitaas malapit sa ibabaw ng dagat upang ipakita ang kanyang galing. Sa sobrang pagyayabang, hindi niya napansin ang isang malaking anino na unti-unting bumababa mula sa labas ng tubig. Isang malaking lambat. Nakita ito ng mga isda at ni Datu Talangka, kaya agad silang nagtago sa mga siwang ng bato. Dahil sa sobrang pagtingin sa sarili, huli na nang mapagtanto ni Hipon ang panganib. Ang lambat ay nasa itaas na niya. Susubukan sana niyang lumangoy palayo, ngunit ang kanyang mahaba at ipinagmamalaking balbas ay sumabit sa mga butas ng lambat. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" sigaw ni Hipon, ngunit wala nang makalapit sa kanya dahil sa bilis ng paghatak ng lambat. Ito na ang huling pagkakataon na makikita si Hipon. Ang kanyang kagandahan at kayabangan ay hindi nakatulong sa kanya. Naiwang malungkot si Datu Talangka at ang mga isda. Isang mahalagang aral ang kanilang natutunan sa araw na iyon. Ang pagpapakumbaba ay isang birtud na dapat nating taglayin dahil ang labis na kayabangan ay madalas na naghahatid sa kapahamakan. Sana ay magsilbing gabay ang kwento ni Hipon sa ating lahat hanggang sa muli nating paglalakbay sa ilalim ng dagat.